no, facing his enemy. Nga, aside sa taas siya, dako pwede siya lawas, mga igsoon. So, ang atong text, no, Bible series, is from Proverbs chapter 3, 5, 6. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight." Actually, daghan siya ng mga verses to connect about David and Goliath. But since the text that given for me is from Proverbs, I believe that na-connect na po siya. Because trust and faith almost closer meaning. Pero different to deliver. But ako lagi connect mga igsoon. That is why David, kung wala siya trust sa Ginoo, dili niya mapili si Goliath, di ba? Kung physical strength, dili niya mapili. Parehas po ni Samson. Si Samson, pusgan kaayo, even gani ang bakba sa layon, mapikas niya, nana siya pusgan through the strength of God, not by his own strength. So kita, siguro kung bakba sa area, hindi na ito mapikas. No? So, lahi agad ba ang strength nga gihatag sa Ginoo through the Holy Spirit, conviction, mga igsoon. Ang yun po, we can overcome the giants in our lives. Those problems that seem impossible to defeat through faith in the power of God. Usay, makakita ka ba nga, atong malantaw nga, it is impossible to overcome. But ang giingon, we can overcome giants sa atong kinabuhi. Kanang mga problema nga, mingon ka nga, imposible, but sa Ginoo, posible. Amen? And also, faith. No? Faith allows us to see beyond the size of our problems. So, atong pagtuo, makita nato ang size sa problema. So, sa dito, kita nga mga tao, kita ang ga-create sa atong own problem. So, sa mga dili mo andar ang atong logic ba? Kita yung ga-create to complicate. Mamit ang ingon sa kanta, sa aqua, imagination, that is your creation. No? Walang sagol-sagol na. Di ba? When we focus only on the magnitude of struggles, kung mag-focus ka sa kadako, when we remember the greatness of God, courage begin to arise. Same like David. Ginsulto pa siya sa uban. Uy, ikaw makipaglaban ni Juan, mubo man kay ka. Gitagaan siya armor, dili masigo sa iya, kita ko kayo. Aside po na, bukal kayo, di niya masuot na siya na. Di na ko nunid na. So, ang iyang dala-dala is katong sling lang. I think, isa ra ka bato siguro yung dala to, kay one shot raman si Goliath, tumba man dahil siya. No? So, no armor, no helmet, wala. But Goliath, kumpleto siya. Pero napiltig yapon mga igsoon. No? If we remember the greatness of God, courage begins to arise. No? Tanobra na. How do we face and overcome the giants in our lives through faith in the power of God? So, saan man mga igsoon to overcome? I think siguro mo'y nalikom nga idea. I believe na-inspired mo sa story ni Goliath and ni David. Is nothing impossible to God. Ang Ginoo, dili maglantaw sa physical body nimo. Mubo ba ka, taas ba ka? Kaya ang iyang mga disipulo baya, walay grado, wala nang eskwela. Mangingisda lang. But,
full of knowledge. And until now, if you read the Bible, the New Testament, we always remember kung silang gibuhat. Diba, mga igsoon? So, ang legacy naaaragid yapon. So, lahi na yun, kung naa ang Ginoo sa imuha, mga igsoon. Now, first point, recognizing God's power. So, trust in the Lord with all your heart. How to recognize this power of God? Sa akong nakita, sa ato kita ng mga Kristiyano, although we have different background, ang uban diri dugay na, ang uban nakabalugid ani to how to recognize this power of God. No? To recognize, we have to embrace our weaknesses. If we do this, God's power will become more visible. Why? Because after we determine our own capabilities and limitations, God's power will always prevail. Laging mananalig talaga. Sa Tagalog pa. Kaya't mga kaibigan, kung narinig mo na ang salita ng Diyos, huwag kang magpagtuntik-tuntik. Walay atras bante. Ayan, so, ang ingon, God's power will always prevail. If we surrender, kailangan mag-give tayo limitation. Yalay mong kaya, even gani ang computer, naalang siya yung limit yapon. Even po, ang pinakadako nga telescope, naalang siya yung limit, mga igsoon. So, dili lang tao, pati mga butang may limitations. No? Same yapon, mga igsoon, sa a child may not understand where the parent is leading. But the child feels secure. Why? Because of who is holding their hand. Di ba, itong sa gamay pata, wala tayo pakialam, asa itong payalan itong mama, kay tungod, the trust and the confidence na agib niya. Kaya nagsalig siya sa iyong ginikanan. Inana, same yapon, yung ginapakita ni David, nga inana ta musalig kaniya. Na may uban nga, musalig lang pero dili maglaom. Salig lang pero kailan paglaom. Mga pilosopo nga mga igsoon, kanang mga kanto-kanto nga mga istorya na. Likewise, we trust God not because we understand everything. Not the understanding about God, but yara, limitation gyapon. Kaya yun sa Isaiah, kung gaano kataas ang langit at lupa, ganoon ang pag-iisip ng Diyos. At ang lakad niya ay hindi natin matugkad. Diba? But because we trust God not because we understand everything, but because we know who He is. Tingnan mo tapat. We knew. I know who He is. David recognized that he was not fighting in his own strength. This was God's battle. And the power of God was his true weapon. We must recognize that God is greater than any giant we face. No? Amen, my son? Promise? Now, mga ison, ako i-share sa inyo about life testimony, mga ison. Babae siya, no? Ang niyang pangalan is si Miriam Ibrahim, no? Kuha siya, she was a Sudan, taga-Sudan siya. Sudanese, dili ko siya kung sa pag-pronounce. Sudanese, no? She was raised up by Orthodox Christian by his mother, and his father was a Muslim. No?
So, ang istorya diri mga igsoon, in 2014, Christian woman was sentenced to death for her life while pregnant with her second child. Despite threats, chains, and pressure to renounce Christ. To renounce Christ. Ang ingon sa mga Sudan, ang Sudan government magod, kuan sila Muslim country ang Sudan. So, tungod kay gina-target siya sa Sharia law sa Islam, kay tungod Muslim man niya papa, ang gusto sa government nga renounce niya nga wala siya kailan ni Christ. At the same time, iyang bulagan itong Christian niya nga pangasawa ng ta. Now, to continue, no, while pregnant with her second child, despite threats, chains, and pressure to renounce Christ, she declared in the court, I am a Christian and I will remain a Christian. Her faith drew international attention, and after months in prison, she was miraculously released. Her story became a modern-day testimony of facing giants, through faith in God's power, mga igsoon. So, for more info, just search the Google para sa iyahang story na ni mga igsoon. So, ako nang gikat lang kayo, kay ikaw lang ako ang iyang pinaka-important nga details mga igsoon nga. Dili lang po dahil sa Bible nga naay tao nga unsa sila kalig-on sa ilang pagtuo sa Ginoo. But nato day mga Christian sa atong panahon karon nga willing mamatay para kang Jesus Christ. Bisan unsa pa na giants niya, sa unsa pa na klaseng persecution. Pero ang gibuhat niya, grabe po kalisod. Kay nanganak siya sa prisuhan. Imagine, grabe nga pag-antos, grabe nga struggle. So, the learning atong makuha nini sa iyaha nga, nothing is impossible if we trust God. No? Kay sa Islam manggod, mas labaw gid ang mga lalaki sa decision kaysa mga babae. So mo tong gina-target siya sa Sharia law sa Muslim mga igsoon. So nakuha ang life testimony of Miriam Ibrahim sa Christian woman. Now, ang iyang gibuhat, she recognized. Ang gingon din recognizing God's power means shifting our focus from the size of our giant to the greatness of our God. Now, if we recognize the God's power, ibig sabihin po, mukalit bitaw change gear ka ba? Mo change bitaw din ka. Ka makafocus ka. Instead dito sa big giant, but ang focus nimo na asayahan. Do you think kung wala ta nakafocus karon, naata karon? Wala. Because we focus on God. Bisag kapoy ta, bisag sakit atong tutunlan mo kanta, no? Bisag kapoy na, but we are here to listen. We honor God. Diba mga igsoon? So one, sa atong gibuhat karon is faith. When we truly believe that God is sovereign, fear begins to lose its grip on our hearts. If we truly believe, kinamang ba nga, yes, I believe Jesus Christ. Okay lang ko na. Katulad yung namatay sa cross, okay lang ko. So lahi itong, when we truly believe, ang kahadlok na to, magsugod na yung nagpalayo. Di ba? Kaya maghari na ang atong kasing-kasing na ang Ginoo niya. Wala man ta gitagaan sa Ginoo o kahadlok, gitagaan ta niya gugma. That is why ingon siya sa mga apostoles, don't worry, ay mo kabalaka.
kay akong Father, the God the Father will send you a comforter. That is why, mao na siya maghatag sa ato o kusog. Kaya sa hallelujah man ang atong flesh. But, kita nga mga Christian, through Spirit, mao'y makapahatag na itong kusog. Di ba power kayo pag mingon ka, in Jesus' name. Power kayo na ba? Nang hapit na kay kamakan? In Jesus' name. Na-experience ako na. Nga naagi power ang pangalan ni Jesus Christ. Pag moabot na gani si Judith, mag-message na, sa ano lang, in Jesus' name. Pag tanaw gani ninyo nga pizza de peligro na, joke lang mga exam. So, ilana na kual, di ba? In Jesus' name, namita gina ninyo mga exam, di grabe din ang power. Faith does not deny the existence of the giant, but it refuses to allow the giant to become greater than God in our perspective. Ang faith, hindi mo ginatumakan. Naamagin. No? Na yung mga, kita niyo mo, natuwa ka lang. Isagwa niyo mo nakita ang Ginoo. Pero, simong kasing-kasing as Christian, kapaludod ka na natin Ginoo. No? Ka lang, kunaw lang problema pa. Yan yung mga giant sa imong kuwan. Kung i-allow niyo mo siya, probably, madala ka, madominate kanya, makonquer kanya. Di ba? So faith, we must strengthen also. No? Why? Because God is greater. Now, question. What giant are you facing today? A family problem? Financial burden? Health issue? Or love life? Kaning tulo, nga problem, financial, health issue, it's very common. Bisag dato na mo po inali. Di ba? So, wala exempted yun. Di ba? So, si Henry C, dato na magikayo, pero nung namatay man yapon siya, wala niya nagamit yapon niya kwarta. Unlike sa ato, kung naay tay health issue, kung naakay ka lang itong naihatag sa inyo sa Ginoo nga convention ba, nga wisdom ba. Kung diha ay ka tama, diha ay ka tama. Kung wako na ka sa Ginoo, wako na ka sa Ginoo. Kung ma-extend pa yung life, well, blessings na siya, and naay purpose nga ma-extend ka. Mabasa po nato sa Bible, nga naay yung mga Christian nga nag-follow ng Jesus, na nag-ampo na sila. Pero na-extend pa lang kinabuhi mga exam. So, pinaka-number one common nga fear nato ang health good. Pagtanaw ni Simon BP, taas na. Ay mong sugar, grabe na. Taga-ulo na. Kung gusto pa yung kataga-kinabot sa Ginoo, why not? Tagahan yung sa kinabot sa Ginoo. Example, katong dimension na ako, si Henry C. Nagpagamot siya, asa siya nagpagamot sa Europe, sa US, pero wala niya po nagbuhat ang ban. Kinaay ni lang. Siya rin nakabalo sa akong kinabuhin. Maubitaw, ang uban, luingon, may pag nag-serve ko sa bata pa ko. Pero nga naman nga, wala ka nag-serve sa bata pa. Nga nung nagsaysinta, ay pa maka nakabalo, nga naay yung Ginoo, nga lamig kay mag-serve sa Ginoo. So naay purpose. Diba? Naay purpose na may zone. Nga no, si Mama Renet, ay pa man siya nakabalo, nga inana ay ka tinuod ang Ginoo. Sa una, nagsige siya klaro-klaro. Magluhod-luhod. Pero, naay purpose nga ano na siya karon mga igsoon. Ginilang kay siya pati sa ato mga igsoon, no?
family problem is very easy to solve. Within the family, dali naman na siya solve mo. Burden, very easy. But ang health, gasto kaya eh. Saan ang liway mga kwarta? No? But, kana siya, giants na siya, but it can be solved easily by God. Lord, okay na sa ako. I remember again, si Pastor Jericho, nag-share siya, na liga rin siya dito sa cup at bang sa pulse. Lord, waka na lang mo, Lord. Pero na siya, pero kung naman di ka purpose sa Lord, ikaw na bahala. Itanawa ka, na mo siyang pastor. So na may purpose. Amen, di ba mga igsoon? Siguro kung wala si Pastor Jericho, wala takaroon dire. No? Because he is our shepherd, mga igsoon. So, ang testimony sa matag usa, it brings strong to your faith. No, kung mag-testify ka, makahatag ng kana ditong kusog sa uban. Kung ang uling isa rin nagbaga, pero naata na niya, makahatag na, mubaga na siya mag-exhort. Inana siya. So, what giant are you facing today? Pangatanay mo tapad. Now, remember that God is bigger than any of these struggles. Surrender your battle to Him and trust His power to work on your behalf. No? Ikaw po kayong pagkain mga izon na God is bigger. Ano lagi ka? Sakit akong tuhod eh. God is bigger. Makapindog lagi ka. Nagyaw ko no. Diba? Amen, mga izon. God is bigger. Kaya siya nawali ng good. Very basic. Kung sa nursery, pang-nursery siya. But it can give a strong, para mahimot ang kusga, no? It's very basic, but kaya ditong, abantay mo, mag-pray ang bata. Mag-pray ang bata ba? Kaysa mag-pray ang adult, cute ipaminaw, because ang bata, tinuod. Tinuod siya kung mag-pray. So dapat inanak ko ka. Yung muratag bata, mag-pray. Di ba na? Dili ta mo pray dili sa mga Lord. Tagay ko ani. Gusto ko makaasawa. Si Sarah bitaw, nanindot kay nanganak kaya si Sarah sa tiguan na. Number 2, mga igsoon, relying on His strength. Relying on His strength, lean not on your own understanding. So there is a command. Marag bata ba? Ay, pagsanding na bibi. Ayaw niya, kinuhugaw ka. Inana is the way ang ang kwan sa Ginoo. Pag kabantay mo, pag mukwan ka bata, di ba lang kinato ba? So inana ang Ginoo sa tuwa. Although mga tiguan na ta, ako, tiguan na. Pero, dili pa rin, sorry kayo. Pero, inaana kung ay suwan ba nga mature Christian nga dili lang nag-mature ng imong uban, but also your spirit, yung mga kitatag mga idara ng mga Christian, kuyaw na pila siya kay dugay na. Pero may uban nga dili mature. Kanang imong lawas, dili na mao ikaw. Ang tinuod nga ikaw, kanang naa sinusulod. Amen? So, makabala kung tiguang na ta. Kung tiguang na ta, nabre nag-wheelchair. Wala may nag-wheelchair. Tanawa, naka-number 4 pa magaling si Kuan mo. Hindi ba mga isuan? So, how to rely on His strength? Ang ingon, actively shifting from self-reliance to spiritual dependence, to
through humility, prayer, and trust. So, to rely, mga igsoon, atong usbon, nga dili ta magsalit sa atong kaugalingon. Di ta magsalit nga kanang karon pasog ka, daghang ka kwarta, kay kung inana ka, dili mag-reveal ang Ginoo sa imuha. Now, ang gingon, una gyud, pray consistently. Turn to God regularly in prayer rather than just during emergencies. Naiuban nga magampo lang kay tungod na emergencies, di ba? Usay magkaon ko. Salamat Lord sa pagkaon. Diretso na kay gutom naman kayo. So naiuban nga ay pamagulong pa, ay pamagulong Lord. So mali siya. Dili na dapat inana magampo nga sa during emergencies lang. Ang gingon, pray consistently. No? Pwede man ta mag-pray, kabulot travel ka ng mga ito ba? Dili lang bubuka ba? Pero gana ka. Pero gapangusap ka ba sa imong kasing-kasing? Makita naman na sa Ginoo. Kaya asam rin nagpuyo ang Ginoo. Mga baby, nasa heart. Di ba? Mga nasa heart. Ang templo ba yan atong lawas sa Ginoo? Di ba? So, bisang mag-ana lang ka, ampo ka, dunggon gyapon ta sa Ginoo mga igsoon. Kaya dili not all the time man good nga naatas tong kwarto nga magluhod, magkuan, maghaya kung sa ba klase nga pag-ampo. Usay naman dito sa workplace, natas tong business, ana mag-ana ka dito, maka-distract ka sa ubang tao. Ikaduha, read and meditate on scriptures. Why? Ang gingon, ground yourself in the promise of God. Reflecting on verses can be a source of comfort and nourish your spirit. Pag mubasa ka sa Bible, pagbasa nimo, di ba mangusap ang kwan sa imo Bible? Nga, nakalit, iguali ba yun? Mao niya kung kwan, comfort ka ron. Makomfort ka sa verse. Although, hindi ka makapakinig sa wali sa pastor, if mubasa ka, makomfort ka, mga igsoon. O makapatambok sa imuhang kalag. Matambok, manorish din siya. No? Kaya di ba ang Bible, sa Word of God, mo ay pagkaon sa atong kalag. Number 3, replace complaints with praise. Be thankful rather than frustration and complaints. Instead, mag-complain ka, mag-frustrate ka, himuha siya nga mapasalamaton ka. Di ba? Mapasalamaton ka instead. Pag-ukap nimo sa kwan, buladra, salamat Lord. Basic lang. But you praise God. Magpasalamat gyapon ka saya. No? If wala na ingon ako ni mga igsoon kay tungod, kung naa jud tay inusa ka sa atong kasing-kasing, naa tay contentment. Pag makakaon na ta, mabusog na ta, okay na ta ana. Di na ta mangarap nga unsa ba atong kaunon, unsa pa atong kaon pagkaugma. Kay tungod naa na kay kontento nga ang importante sa imo ma-feed ang imong espiritu. Ma-mold ka, ma-equip ka, mao na ang contentment sa imo mga igsoon. Now, David trusts in God's strength, not his own ability. He was not a soldier but he knew that the God who had saved him from Goliath and bears would save him again. Gitagaan si David o posisyon, unsa nga posisyon, tigbantay lang sa mga karnero, pinakababa, baba kay aranggo sa kwa. Pero unsay gibot sa Ginoo? To acknowledge na himo siya king sa Israel. Imagine tigbantay lang sa karnero na himong king sa Israel. Tungod na kay gi-recognize niya, nag-rely siya sa strength sa Ginoo. But unsa ang return sa Ginoo saya? Dako nga favor. Di ba? Napay isa mga igsoon nga akong share sa inyo. A life testimony gyapon ni siya. Now, in year 2010, 33 miners in Chile were trapped underground for 69 days. One of them is Jose
Henriquez. He was a pastor. He led daily prayer meetings, encouraged his fellow miners, and shared his faith. When they were finally rescued, many testified that his prayers kept them strong. Jose later shared that it was never his strength, but the strength of the God he trusted. So naitulok na ay ka 33 ka miners, mga igsoon, nga natrap dito sa ilalom sa ilang gikuan nga gold. Sulod sa 69 days. Ang ilang gibuhat ni Pastor Henriquez, nag-gather siya, nag-prayer meeting siya. He encouraged ang iyang mga kauban. After na na-rescue sila, nag-testify ang iyang mga kauban nga ang Ginoo gyud mismo ang nagtabang sila through the prayer. So imagine sa small gathering lang, dako kay impact sa tuwa. I'm sure si pastor kina-Christian ato out of 33. Pero nag-initiate siya instead na mapalit sila, but si Pastor Henriquez nag-initiate siya o prayer meeting. Nagkuhan sila. Nag-share siya sa Word of God, mga igsoon, na after pag-rescue, wala giningon si Pastor na, because of me. Ayan gingon, because of God, he trusted. No? So kung if ever may tabo din sa itong mga igsoon, malay na to, natay purpose, to evangelize other people. Kung matrap man ganita sa elevator sa isim, no? So, a life testimony ko. Ay question mo ito. Dugay ka na, delay ka siya. So, how are you relying on God's strength in your battles? Do you pray? Ayaw na baka mag-pray kung kinalala na? Do you read His Word for guidance? Do you seek wisdom from fellow believers? Now, kung natin problema sa Christian, hindi ka mag-seek o wisdom sa gawas. Kung natin problema, kung dito ka mga advice sa gawas, mag-inom ka. Kanta ng diri. Wala lagi na lagi. Tulog na kadritsyo. But if we seek wisdom from our fellow Christians, alison, magkanta, magkanta ka, magkanta ka. Same yapon sa initapot ni Apostle Paul o ni Silas na Kristo silang duha. Naka-achieve. Nagkanta sila. Duha. Through worship ni Paul o ni Silas, nabungkap ang prisuhan kung nakagawa sila. Itabangan sila sa angel. So kung napreso pa sila, kung nagdahig na po sa Ginoo, mga igsoon. That is how we rely on God's strength, my God, in our battles. Pag naay battles, ay pa tayo mag-prepare? Dili. Kailangan, bago ang battle, puno ta sa Word of God. Para, kung naay mga tanong sa inyo, Sister, saan man siya? Or kung Sir Alex, Mr. Theologian, Mr. Alex, bilib ko aling Mr. Alex, the Theologian, kung matanong ko siya, Sir Alex, unsa man ang kuhanin about the Trinity? Unsay difference? So matubag niya because he is a theologian. He studied. No? Ayaw lang ang kuhan, uban ng mga utang. If you seek only your fellow Christian. Wala ko natingon na mamili ta. Ang akong pasabot, inside the church, kita-kita na. Pag abot sa gawas, you are the one to lead them, not them to lead you. Ikaw dapat mingon nga inani. Diba sa ingon sa Ginoo, isinugo ko kayo doon sa mga lobo. Karon, pagsugo sa lobo dito sa sapan, ang lobo mo represent nga katulungan daw ng tao. If pag-abot dito, ibuta ka sa Ginoo, instead na ikaw may mong light nila, daw itugnapan ka, tegulang kag faith, yabo. Diba? Mga igsoon. So always rely on the strength of God. Lastly, mga igsoon,
Acknowledge Him in your daily walk. In all your ways, submit to Him. No? But first, Sir Gerald, submit ako sa akong asawa mo na. Kanang mag-submit sa atong asawa, it's biblical, hindi na siya. Sa una, di na ako nadawat ba? Magbukal-bukal ang akong kaspa. But now, glory to God, hinay-hinay, although hindi man perfect, but I'm trying my best because na ako sa matubanan. How can I teach everyone kung ako, dili na ako mati sa kong sir? Hinay-hinay. Nakita na ako sila pastor na dili man na siya ingon nga under ang bana sa asawa. But ang giingon mo sa Ginoo, husband, love your wife, and wife, submit. Ang love, ang sabi mo ka, love or submit? Love. Sa Bible, na itulo. Love, pag-asa, sa itong isa nakalimot ko. But the greater is love. Diba? Love is universal. If Jesus did not love us, di tamaluwas, dili siya mamatay sa cross. Jesus is the head of the church. As the husband, the head of the wife. But since ang wife, nature man nila na usahay, di na ito masabtan. But ang imo ang buhaton, ilhab gyapon nimo sila. Same gyapon sa imong anak. Ilhab gyapon na siya. Bisag sa Sir John, kabalo man ina sa Sir John. His love, his wife, I believe. So inana ang teaching. Although di na ito masabtan, i-try lang ganit, di ba? Mga igsoon. Love your wife. Huwag pinakabugat ang banag because we are the padre de pamilya. Ug mawala ang haligi, asa man ibutang ang ilaw. Patay mo duwa. Walay ilaw. Amen. So how to submit to Him? Now, how to submit to Him, mga igsoon? To God, how to submit? Practice our daily submission. Now, so ang gingan maday diri mga igsoon, every steps, every decision, submit kita sa Ginoo gid. Kaya wala matakabalo. Basi ugma, wala kita. No? Acknowledging God is more than a quick prayer or a Sunday habit. It means bringing His principle into the workplace, your relationship, your finances, and your downtime. It is practical, everyday surrender to His Lordship. So, ibig sabihin, surrender and submit to His Lordship. Acknowledge yapon, konektado. You have to submit. Why? Because He is the Lord, our Savior. So, ugma, or karon nga pangapang orasa, we will start to submit. But, marag nasayop ko pag-ingon. We already submit. No? Ang teaching ani number 3 is not now, but we already did. Past tense na. Kung wala ta nag-serve sa Ginoo. Wala ang Result Church building. Wala ang mga inanimigson. Now, let's go back to David. David was already rejoicing in victory. Even before the fight began. He knew the outcome because the battle belonged to the Lord. The battle belonged to the Lord. His victory would not be for his own glory, but to show the world that there is a God. Wala palang tanataw sa una. Pero na-witness na ito, manaay yung Ginoo. Because what David did. Awato na ito si David, mga igsoon. Rejoicing God's victory is an expression of trust. If you rejoice, it's an act and it's an expression of trust. It is declaring that our circumstances do not determine God's goodness. Klaro mo ito? Now, are you celebrating God's victories in your life? Of course. We already did.
Are you thanking Him for His blessings? Are you sharing your testimony with others? No. Testimony mga ison, importante yan kung kaya na siya. Kung na ating mga small gathering conversation, ako sa una, inaani ko, di ba inaana ko bago sa itong mga evangelism, inaani ko, itong natay bisita sa Cebu, grabe ilang kuwan, kana sila, makapabless po na sa ubang tao, especially katong mga unbeliever pa. So makayo sila nga, grabe ang Ginoo, Ginoo ba ngayon na-transform. Morderos man ni sa una, kawatan pa man ni Kaldero, pero karon lahi na, ni-upgrade na. So, testimony mga igsoon, it's very important also. Especially sa imo, sis Isaiah, handle ka og atol, importante po nga na ay mga testimony to strengthen others. No? So, do not hold back your joy. Let your life become a living testimony of God's power and faithfulness. Tinood man mga igsoon, kinubasa kag Bible, bisag wala ng testimony si Apostle Paul, si Peter, si John, si Santiago, si Mateo, kung mabasa ka, testimony ka po. Ikaw lang ang nagbasa. Di ba mga igsoon? We can overcome the giants in our lives through faith. Through faith, we can overcome the giants in the power of God. Kapit na mga igsoon. Now, challenge. What giant are you facing today? Bring it to God in faith and watch Him turn your fear into victory. Let us face our giants not in fear, but in faith. Ha? Bisa pag mushroom ka dako, ay kahadlok. Mga igsoon. That is why our text is this. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight in the future and for the eternal. Makita-kita ta dito mga igsoon. To God be the glory. Let's pray naman sa Father God in heaven, Lord, salamat kayo, Lord, sa mensahe, Lord, na nabusok ang amo ang Espiritu, Lord God. Lord,